Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 5:04. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Good morning mga kabyanan. Mayong aga sa mga nagkatutukaroon diri sa Radyo Pilipinas, sa mga nakapamati o nagapamati sa inyong mga radyo, maayong aga gid, and sa mga nakabukas sa inyong mga Facebook page, ang ato sa pagpanamyaw sa inyo subong iya nga aga, ang ato sa ipagdulong sa inyo sa isa naman ka edisyon sa Usapang Agrikultura. Bing Pabionay ni for this edition, sa akong partner si John Candelario. Subong iya is June 17, 2025. Isa naman ka topiko nga aton sila iya i-discuss may kaaktanan mga kabyanan sa agrikultura. Kung na sa aton nga line si John. John, good morning. Yes, Ma'am Bing. Good morning sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga manugpangisda, sa aton nga Regional Executive Director, Director Dennis R. Piakag, sa aton duha ka Regional Technical Director for Operation and Extension ng aton nga OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zardina Bicuelio, and the rest of the men and women of the Department of Agriculture, Western Visayas, sa aton man yung mga attached agencies, attached bureaus, sa aton nga mga tagpalamati sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning sa aton nga. Yes, June 10, this was the anniversary sang Usapang Agrikultura dyan. No? Wala akong naka-greet sa imo sang happy anniversary sa aton singa program diri sa Radyo Pilipinas. Happy anniversary. Happy anniversary, first anniversary, Ma'am Bing, kag Madam, ano kita na feature ng mga stories sa aton ng mga farmer kag mga related naman niya sa agriculture. So hopefully no, madamo pag kita sa mga information nga pagdadalon sa aton ng mga state. Yes, and sining week, di ba, National Food Authority, tagsubong yang aga, si Ma'am Marie Chris Chua, acting Economist 6, no? Sang National Food Authority, paghahambalan naton ang buffer stock siya ang sa buffer stock management section sang NFA Region 6. And subong mong tani no ginating nga naton nga maka kuha kita sang line with the National Food House or sa ining pag-asa, no? Hibalo naton kung tani ang lakat sa panahon, pero later siguro kung may tiyempo kita makakuha kita sang sining update sa lakat sang panahon subong iyang aga. Yes. So, kung ara man sa aton nga line via Zoom, si Marie Chris Chua, acting economist 4 sa bahin sa NFA Region 6, siya assigned sa buffer stock management section. Ma'am Marie Chris, ma'am, good morning. Ma'am, ang imong sigurong microphone.
Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Mayong aga sa tanan. Yes. So, good morning, Gid. Within the city ka ba ng ma'am, no? Diri ako sa Putotan, ma'am. Amo gid. Later pa ako ma-office. Kumusta sa Putotan, ma'am? Nag-panalithi, nag-ulan. Do mayong tiyempo subong. Unlike sa mga nagliligad nga adlaw nga permi nag-ulan. Yes. So, nami ang tiyempo, tani na kun may ara kita pag-asa, pero later on, gitinguan naton ina nga makapakigangot sa pag-asa Iloilo. So, ma'am, start kita, no? Questions sa imo. Number one, being buffer stock management section, siguro itadubo naton karon ma'am ang stock sa mga bugas, no? With the program karon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga benting bigas, meron na. Pero una ko mga pamakot sa imo, what is the current? Anong mga pinakaulihi nga buffer stock level sa aton sa mga bugas sa region? Pag ano ini kalawig ang ginalauman naton sa particular in times of emergencies. Buffer stock. Yes, ma'am. So, ang aton gid nga mandate is dapat sa national level may ara kita 9 days nga buffer stock level. Pero because ang bag-o nga amended nga rice tarification, may ara kita nga next year aton nga maging buffer stock is maging 15 days na. For national level na siya. So diri sa Iloilo subong aton nga inventory may ara kita mga 1.4 nga million bags nga palay kag 80 plus thousand nga bags nga rice. So ina kung ang tanan-tanan ng mga konsumidor sang bugas maga-avail sang NFA rice nga 16 days to last nga inventory. So 1.5 million palay, sacks of palay. 1.4 ang aton nga palay kag mga 80,000 plus ang aton nga bugas. The 80,000 plus na mga bugas, ano na kalawig? So ang tanan pati ang palay naton mga 16 days kita to last diri sa Region 6. And sa mga expected naton nga mga emergencies, mga pila ka sa inyong mga experience, mga pila ka mga siguro pagsabat sa mga calls sa mga local government units nga nagabakal dira para sa mga emergencies, no? That's yung area of responsibility. May enough stock kita, ma'am? Enough ang aton nga stocks, ma'am, para sa emergencies and calamities. So, makabulit pa gani kita sa iba nga mga region kung nagakinhanglan man sila. So ang 1.4 nga palay, bali Iloilo lang na, ma'am, from Iloilo lang na nga mga bakal ninyo. Bilog na siya mga region. Bilog siya nga region. Panay and Negros. Okay, yes. So amo na no ang status sa karon. Yes, John? Paano naman naton ginasiguro, especially with the buffer stock management section, ma'am, ang kalidad kag freshness naman niya sa ginastore naton ng mga bugas sa pila naton ka mga government warehouses. Ang DSM section, ang NFA mismo gid may ara kita sang quality assurance section. Sila na ang nag-ensure sang quality sang bugas sang palay nga ginabakal naton kag sa mga bugas na nga ginastore naton sa mga warehouses. So ginasiguro na nila nga halin pa lang sa pagbakal naton sang palay, nagasunod na kita sa aton nga quality standards. Ang aton nga palay nga ginabakal is 14% dapat maximum niya nga MC. Ang wala dapat sang infestation kay dapat bag-o na siya nga mga ani, malimpyo,
So dira pala nga daan ginasiguro na sa quality assurance section. Kag sa mga sa storage na naton, sila man na ang siguro nga ang ginastore naton nga palay kag bugas, manami Japon ma-maintain ang quality through regular nga pest control measures, and then good warehouse keeping practices na ginaubra sa sulod sa bodega sang aton nga mga warehouse supervisors at sang ilang mga staff. Yes. Ma'am, ano naman ang mga standard procedures para sa pag-replenish sa mga daan na itong buffer stocks sang inyong talatapan? Ang mga daan nga mga mag-umpisa kita sa pag store procure gid kinahanglan madamo ang ato nga ma-procure para nga damo man kita sa mga buffer stock. So ara nga ang mga palay nga ina 6 months na siya nga gina-store, and then i-issue nato na siya sa milling. So kung na-issue na siya sa milling, amo na siya maging ready nga bugas naton para sa emergencies and calamities. So kung na-issue na naman siya within 3 months, para na siya, kung ang edad sa bugas is 0 to 3 months, para na siya sa calamities and relief operations ng gobyerno. Kung magsubra na siya sa 3 months, hindi pa siya wala kita sa mga kalamidad, kag wala sang maging bakal ang DSWD, ang OCD, so pwede nato na siya i-issue sa ibang agencies nga ara man sa ilang rice requirement ang pagkonsumo sang bugas. So ang aton yung mga ang nagabakal na sa amon ang BGMP. Kag subong ang P20 nga program ni President Marcos, naga-issue man kami sang bugas nga para sa ila. Yes, ang dole, nag-launch kami sang Friday, national launching na siya. And then, balik-balik na siya. Kung after procurement, store, i-issue naman ang bugas, and then sige-sige na ang amon nga procurement para sige man replenish ang atong inventory. Ma'am, wala ko na kay na nakuha. Pila ka mga government warehouses ang may ara ang NFA Region 6? Diri sa Iloilo, may ara kita nga pito. Sa all in all, may ara kita 16 or 17 warehouses sa pilog nga Region 6. And na-mention mo nga every 3 months gina-replenish, no? Kasi may mga projects, programs ang government nga sa inyo gabakal. So, bali, may mga siguro, iklaruhon to lang ni ma'am sa kay gahambal sila kung NFA nga bugas to baho. So, paano nyo to? Amo nang natin, paano nyo na-maintain nga mangin fresh na, pero may mga ara nga stocks kung kaisang ginapagwa ma'am nga daw, hindi manami. Sa subong, iti local na ginangaton nga ginabakal nga mga palayan kag ginahimo nga bugas, gina-maintain ginanamo ng quality. So kung may ara gid man nga isa nga na issue nga mga hindi manami, tumalagsahon lang gid man na ginabalik lang nila ina. Pero subong ka ang aton nga quality sang bugas sa gina-issue, ginasiguro gid namon nga maayo ang quality. Inabang to bag na siya check mag-issue. May mga ara pagid case ma'am nga ginaribag. That's why nga NFA siya kabugas na ginabakal sa inyo sa mga private, and then ginaribag as kung ano nga mga manami nga sahi bala iban nga mga ngalan, hindi NFA rice. Damo ang case na ma'am no. Sa subong abi ma'am, ang amon mandate lang is to procure balay and then issue sa mga relief agencies. So, hindi na namon mandate ang monitoring regulations ang bugas sa sagwa. So, wala na kita market intervention. Ang amon nga gina-issuehan na lang gid sang bugas is mga relief agencies like this, WD, OCD, mga LGUs,
And subukan sa P20 LGUs ko na siya, ma'am. Sa Benteng Bigas, meron na mga program ni President Marcos. Bali, ang Iloilo province, local government units sa province of Iloilo, may na-purchase na, ma'am. At subong nag-coordinate na ang province of Iloilo through the office of the provincial agriculturist. So ano naman, ma'am, na-furnish na naman sila sang copies ng MOA. So ongoing siguro ang discussion nila. Initially, mga pila, ma'am, ang i-purchase nila nga bags of rice. According kay sa Provincial Agriculture's Office, more or less 20,000 bags. Kag kung makabakal sila liwat, available gihapon, may stocks. Yes, ma'am. So every 3 months na mention mo, ma'am, no? Ang replenishment mo? Ang replenishment ng aton inventory, ma'am, is sige-sige through procurement. So for this year, mga pila, ma'am, ang budget o kung pondo para sa sa procurement, ma'am? So ang target namon subong is makaprocure kami sang 1 million bags of palay. So mga sa national is 9 billion. Ang sa amon is na siya ang good for 1 million bags of palay. 4 million. So ang 1 million bags. I-multiply mo na siya, ma'am, sa pesos, mga pila. At 1 million at 30 pesos per kilogram. Maximum na siya nga pamakal namon. So, amo na siya ang amount. Amo na siya ang magiging budget namon for procurement. Okay, yes. John? And yes, man sang mga kalamidad, ma'am, kag food shortages, paano naman ang aton nga mga release sa aton nga mga buffer stocks? Gina-prioritize naman niya sa aton nga mga local government units ang pila naton nga mga apektado nga mga komunidad. Yes, sir. Sila gid ang amon nga ang mandate namon is to issue rice during calamities para gid sa mga LGUs kag other relief agencies, sir. So na sila sa amon, mahatag na sila sa amon sang letter request. And then kung ma-approve na, mag-enter kami into MOA. Pagka sign ng MOA, submit na sila sang purchase order, tapos mabayad, and then ma-authorize na kami for issuance ang ginbakal nila nga bugas. Yes, follow up ko lang, Ms. Marie Chris, regarding aside from Iloilo, ano pa nga mga provinces ang nagbakal dira for the Benteng Bigas meron na program? So far, ma'am, ang Bacolod City, sila pala ang nakabakal gid sa amon sang para sa P20 Benteng Bigas. Nagbakal sila 5,800 bags. Nag-launch sila sang June 5, I think, dito sa Bacolod City. So, ang next is ang province of Guimaras. Naka-submit naman sa ilang intention sa food sa FTI. Kaya ang Benteng Bigas, ma'am, is through FTI. So, ang LGU mismo directly nag-coordinate sa FTI. Sila dito ang mag-enter into MOA. And then, ma-request sila sa NFA Central Office. And ang NFA Central Office na siya ang ma-authorize sa amon diri na makakuha sila sa bugas. So far, amo pa lang na ang Bacolod City, nakakuha na gidya. Naka-issue na sila sa mga constituents nila. And then, ang province of Guimaras and province of Iloilo, ongoing pa lang ang on process. Kung ang Iloilo has 20,000 requests and ang Guimaras mga pila, ma'am?
Though 5,000 bala ma'am ang ilang estimated na intention for purchase. Oo. Aside from the Bacolod, do kayo ginahambal na daw mangin continuing niyang programa. May mga ara na ma'am, aside from the initial nilang request to buy. Wala pa ma'am kay i-liquidate pa na nila anay kay daw may pila pa ka bags, 100 bags, more than 100 bags pa sila nga wala nakuha. So i-liquidate na nila anay sa FTI and then amo naman na siguro pag nila liwat pagbakal. So the same process Kag sa no? iba nga mga Ang sa Iloilo, the same process through FTI man sila, no? Nag-MOA. yes ma'am. And then Yes ma'am. diretso sa inyo. Okay, so wala pa sa Aklan, wala pa sa copies. Wala. Naka-coordinate na ma'am ang sa Aklan yata namon. Nakahatag naman sa ila intention nga mabakal man sila para sa benting bigas. Initially, pila And then ang ibang pila ang sa Aklan? hindi pa to sila sigurado gid ma'am kay pa lang, do talks pa lang. And ang copies, ma'am? Ang copies, naka-coordinate naman ang office pero wala pa siguro feedback. Kaya bago pa lang bago pa lang tapos eleksyon, nag-change ang mga members ng council. Yes. So, amo na nga wala pa gid update. Mm-hmm. Ma'am, next question, what are the challenges? Ano mga pagpanghangkat nga ginatubang sang inyo tatlatapan sa pag-maintenar sa mga ining buffer stock sa amon ang level, particular during lean months o kung may ala sang mga kalamidad sa Western Visayas? So kay ti ang amon nga mandate is buffer stock. Amon nga palay procurement program gina seryoso ginamon amon nga mandate. So dira kita mabudayan ka isa sa mga previous years, nabudayan kami mag-compete sa mga makal sa mga palay kay kung taas ang makal sang traders, hindi kami makapamakal kaya ang amon nga palay price ang una is steady lang siya kung ano gin-approve sang council. However, subong kami ara na kami nga pricers nga scheme wherein amon nga prices naga-change every week depende sa status ng harvest, sa survey sang amon mga staff sa presyo sang palay sa sagwa. So either matupong kami sa presyo sa mga traders or mas taas kami. So sa amon na nga ang challenge namon nga makapamakal is na medyo na-address na sa dira nga program. So sa naman sa logistics challenge man na namon kay ti ang request gid sa mga farmers is tani makapamakal kani sang fresh nga palay. However, ang amon nga capacity sang dryers limited lang katama. So amo na nga ang amon gid nga ginapamakalang is ang clean and dry. Nagapamakal man kami sang basa, depende lang sa capacity namon. So subong may ara kita mapping projects nga amo na siya maga-improve sang amon nga storage capacity kay may ara mga dryers, dugang nga dryers, rice mills nga iga-house sa isa ka warehouse, na siya, bago nga warehouse, modernized warehouse. May ara kita sa Dueñas, isa sa Dumangas, kag isa sa Haro. So amo na siya nga kung matapos ina kag ma-install na ang mga dryers kag ang rice mill, makapamakal na kami sang mas dako nga volume sang wet nga palay. Mm-hmm. And aside from sa na-mention nga mga challenges, ang budget, ma'am, hindi pa ako ng fund, hindi challenge sa inyo versus your target? Sa palay procurement namon ma'am nga target is funded gina siya ma'am. Gina siguro gina sang NFA nga
may ara kami budget para sa palay procurement. So far daw wala man kami man problem kay mag-request kami na sa central office, i-download man na nila job dayon ang amon nga request. Still you encourage, ma'am, no? Association o cooperative, no? Instead of individual farmers nga baklan ninyo sang palay, ma'am? Pardon, ma'am? Instead of individual farmers nga baklan nyo sang palay, gina-encourage nyo nga cooperative o association ang baklan ninyo, ma'am? Pareho lang namon sila mga priority ang individual farmers kag ang co-ops kay ang mga co-ops na kag ang mga farmer organizations farmers man na sila. So tanan na sila welcome gid nga magpasulod sang palay sa NFA. Okay. Mas maayo gani ma'am kung farmers gid nga individual kay sila man na ang aton gid nga purpose gid nga mabuligan kag mabakal ang ila produkto. Yes, John? And kita sa NFA 6, ma'am, paano naman kita nag-coordinate with the central kinalat for governments pag-determine sa mga required buffer stock? Ang central office namon, sir, ang sila gid ang naga-set sang target namon. Makita nila on the national level kung pila ang kinanglan para nga ma-reach ang number of days nga buffer stock. So, mahatag na sila sa amon sang target. Amon diri nga tinuaan nga ma-procure ang amon nga target. So, sa mga LGUs naman, sir, regular ang amon nga coordination through ugnayans nga para mabuligan kami nga ang programs ng NFA ano sa ila mahahatag sa mga farmers sa ila nga mga municipalities. And then may ara man kita program nga ang Palgo program nga encourage para magadugang encourage sa mga farmers na mag-deliver sang palay nila sa NFA kay ang LGU maghahatag sang ila counterpart nga premium para idugang sa amon nga buying price. Ma'am, ano naman ang nahimo sang katungdanan sa buffer stock sa pag-stabilize sa presyo sang bugas sa mga merkado sa Region 6? Sa rice certification law, ma'am, wala na kami sa monitoring and regulatory function. So hindi na namon kontrolado ang presyo sang bugas sa market. So, DA na lang, ma'am, no? Yes, ma'am. Sila ang naga-monitor. Naga-monitor man kami pero for our lang siya. Reporting purposes lang. Yes, John? And sa ato naman, ma'am, no, nga buffer stock sa pag-replenish. Paano naman ang ating buffer stock gina-replenish pinaagi sa ating local procurement, ating mga importation, donation, no, if applicable? So atong stocks, sir, is replenished through local procurement lagi, sir. Amo lang na among mandate is to procure palay from local farmers. So sige-sige lang na siya kung magtaas kung peak harvest. So naga-double time man kami para makapamakal sa dako kag ma-store kag kung lean month naman. So sige-sige lang amon nga nga pamakal sang palay. Ma'am, sa bilog nga region, anong province ang dako nga contribution o kundiin nga probinsya kamo nga nagapamakal sang mas madamo nga mga palay, ma'am? Ang Iloilo gid ang aton nga pinakadako nga procurement accomplishment sa bilog nga region kay ari man diri ang damo nga warehouses naton kag ang production sa Iloilo is dako gid.
So, second to Iloilo, ano nga province? Ang second to Iloilo is ang Capiz. Dako man na ang ilang procurement. May ara man kita dito apat ka warehouses, Capiz kag Aklan. So sila man na ang makahatag sang dako man nga buffer stock sa aton. Ang Negros, dako man ang ila production, however, ang aton dito nga bodega is isa lang and may ara kita isa ka list nga warehouse. So amo lang na ang capacity sang ma-procure naton nga palay dito. Knowing that ang ila sa Niland area, lapad naman, no, sa Negros, aside from Dako sugarcane na ilang ginaproduce. Yes, ma'am. Ma'am, madulog kita na isa ka makadali dyan, no? Magbalik kita. So, standby, magpalayag lang kita sa pila ka bang apahanundo. Ako si Felicidad Castro Caballero, saka presidente sa Farmers, Masaroy Farmers Association. Tribo sa Panay Bukidnon sa Masaroy, Kalinog. Kung hindi kami develop sa Masaroy, tamaan di ka budlay, bisan sa kabataan namon, ang dalan kung hindi kami improbar, hindi kami paguligan ka gobyerno. Kung parimbawa, ay kami ginuligan ka 40, kag LGU, siguro diyang among palibot tamaan ka karikot pala kay duro nga tanom dito karutan na daw tamaan ka sana hindi kinuligan kami 40 kitawan kami ka project mga cut flower tapos mga tools para mas among pag-improbar ka mga cut flower tapos nag-training pag-intermediate diyang mga organic namon nagamit mo namon sa among mga cut flower. Salamat ma'am sa 4K nga nagbulik namon paagi na sa LGU nga nag-support. Kag sa mga membro ko di kay Kap, kay kuno ay si Kapitan ka dyan, mga kaimaw ko nga kagawad, why madya siguro matuman. Ay ginsuportahan nanda ako, di padayon amon project. Ibisan si Kapitan, dyan maganit nga nag-support ka namin. Salamat sa 4K. Ako gali si Rosel Sinagan Kasipi, ang sekretarya ka 4K project diya sa Barangay Masaroy. Also cultural master ka Barangay Masaroy parte sa Epic Chanting, embroidery panwork kag mga oral traditions. Ako ang nagatudlo diya sa mga bata kada Sabado sa pagpangalasi sa kultura. Sang unang panahon ma'am ang kultura naman sa pagpanguma, uso sang una ang kainin, ang ginatanom ka tao, inay mga dumaan, mga paray, mga bisya, sari-sari, mga sobra 20 ka klase ng mga bisya. Garing sang orihin ma'am, nagtinguha man ang tao, hay tuigan ang kainin, nagtinguha man ang mga tao sa orihin tubo, nga magpalapa, nagpundar ka tranman, inang pundar lanas. Ginakarbaw lang sang una o kung ginapala lang ka ginasadol o ipat makinarias. Di amo ina nga nag-angat-angat na Masaroy sa partis pagpanguma, nagtanom do kami mga baridad na halin sa DE nga ginasuportar man sa barangay ay nakita mananda nga nagatinguha ng ikaw ng kaayuhan. Kami diya sa barangay Masaroy may mga tinutuyo man nga magsanyog pagid ang amon barangay parte sa pagpanguma. Labat pagid hay gintawaan makami it kahigayunan nga makaambit ka diyang project ka 4K nga hanggad gid ang mabulig sa amon pangabuhian. Kag kami man gusto gid nga mag-uswag ang 4K project diya sa Masaroy para mag-improve man ang amon pangabuhi. Ang aton lang nga suportaran pagid kami kung ano mga kinahanglanon nga pwede man matao bala nga hindi man mabudlay sa taga-diin nga kinahanglanon namon paagi sa pag-improbar pagid ka amon ng proyekto. Madamo gid na salamat. Kami diri sa Panay Bukidnon, madamo gid nga salamat. Bye-bye! Philippine Standard Time, it's 5:38 mga kabyanan. Bago kita magbalik sa aton sa niyang mga kaupod,
via Zoom. Magapamati kita na sa pinakauli nga lakat sang panahon. Ara sa aton gilinyang Pag-asa Iloilo, si Rolly Cuenca, ang aton sa ipagkuha bala sang latest update sa lakat sa panahon. Rolly, good morning. Anong latest sa lakat sa panahon? Yes, ma'am, no, mayong aga na pag atong mga tagpalamati. Ang mga latest so the update sa mga adlaw, June 17, year 2025. So, padayon na itong ginamonitor yung low pressure area nga nakita nato sa sulod ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa balas stress, kaya nasang agaw, din nato nini siya nasuplatan base sa tanang available data, iara sa coastal water o bakor kaya Romblon. Ang ini nga low pressure area, sa nakitaan natin nga manubo man ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo, samtang easterlies naman na nag-epekto sa eastern section sa Pungsod. Sa atong sa Western Visayas, lauman naton nga generally maayo itong panahon, may mga posibilidad ng kasagyapon sang isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat panagob, labi na din na pagabot sang hapon, kagabihon, dalasin easterlies. May hinatugtog kasarangan natin nga hangin, di ka na nabagat na nasidlangan pa nabagatnan, magadala ini sila sang makanay, tugtog kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton nagbutlak alas 5:28 ag magaton na din siya alas 6:13 karot sa hapon. Alam naton latest sa the update din sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Yes, aside from sila nakita ninyo, Rolly, may mga iban pa nga disturbances outside bar? Well, sa karon ma'am, wala nakita may nasipatan nga ini weather disturbance no except maliban na lang sa LPA nga ginamonitor natin so. Din gani nga area ang LPA ninyo nakitaan? Iyara sa coastal water bakor kaya Romblon. And wala man ni epekto gid sa area naton o sa diri sa Iloilo particular? Yes ma'am, no. So diri sa aton sa Iloilo, expectaron naton na maging maayo ang aton nga panahon sa subong adlaw. May mga isolated lang kitang ulan or localized thunderstorms sa hapon sa kagabihan. So easterlies lang gid no? Amo lang gid ang weather system nag-apekto. Yes ma'am, diri sa aton sa Iloilo ma'am. Yes, thank you very much Rolly. Yes ma'am, thank you ma'am kag aga. Yes, good morning Nabatian mga kabyanan Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinakauli nga lakat sang panahon. Philippine Standard Time, 5:41 sa ato sa nga pagpakigangot mga kabyanan. Gapamati kami gihapon sa Facebook page sa Usapang Agrikultura with the Department of Agriculture. Kaupod ko si John Candelario and amon sa niya nga dinapit, Marie Chris Chua, Acting Economist 4 sa NFA Region 6 assigned sa Buffer Stock Management Section. Yes, ma'am, ang aton sa nga dugang nga mapapakot regarding sa bahin sang buffer stock no concerns sang National Food Authority. Ano ba lang ang mga tikang ang ginapatuman para matap na ang mga post-harvest losses, ang spoilage o pest infestation sa buffer stock inventory. Amo ni mga challenges ninyo ma'am nga ginaatubang siguro perme, Ma'am Chris? Yes, ma'am. So, ang mga warehouses natin, ma'am, ang NFA meron kita spillage, no spillage policy. So, ginahalungan, ang mga palay, kabugas, nga kung ara na siya sa NFA nga sako, manami na siya ang pagtahi, kag ang pagfile. So, dira, nakita nga daan nga ang losses ng NFA ma-minimize na. And then sa mga best quality assurance measures naton is regular na siya nga gina-conduct sa aton nga mga quality assurance officers. So regularly naga-fumigate ang mga warehouses, patigayon sa mga pest control measures. Kag ang as na mention ko kanina, ang mayara kita mga good warehouse keeping policies nga gina-maintain sa sulod sa warehouses. Ma'am, bali aircon siya ang warehouse, hindi? Hindi, ma'am. Ano lang siya, may mga aeration lang siya. Open, gina-open na siya everyday.
para makasulod ang hangin. Pero usually, na-mention dali pest infestation. Bali, may mga pestegin man gusto may nagakamang bala sa bugas. Ang sa bugas naton is limited lang gina siya. Pero sa palay naton hindi gina siya malikawan. So amo na nga regularly naga-conduct ang mga quality assurance officers naton sang nila, sang pest control measures. Kag ang isa sa mga issue nga ginapagwa sang iban siling program bala ma'am sang gobyerno karon ang Benting Bigas meron na nga hindi ko no makaon no, although nga di na proof naman na sang Department of Agriculture nga manami no kasahi o kon klase sang bugas ang ginabaligya sa sana nga program. So on your part, pwede din sa aton kay taga Iloilo ba nang procure ko ng local government unit sa nanuhay-tuhay nga mga probinsya ang nag-procure kon mga local chief executives and mga government agency. So meaning assurance bi ma'am sa sina nga programa sa BBM ang programa kon Benting Bigas meron na. Ang gina-issue namon para sa Benting Bigas ma'am bago gina siya galing bago ginagaling ang mga bugas kag additional measure namon subong is ginabag to bag na siya nga check sang bugas bago i-issue. So sigurado gid na siya nga manami. Kag na-mention mo kay ina kung hindi manami ginapabalik niyo ma'am no? Oo, may very few instances na gina siya ma'am nga may ginabalik ang mga kay di man siya malikawan kay isa sa pila ka libo nga bugas nga gin-issue may araman kay isa nga nagabalik. Kami may mga maselan nga iban ma'am ginasinghutan no kung daw hindi nami ang baho no hindi ginabalik. So before nga i-release ina sa inyo bali check gid tanan hindi check na siya ma'am spoil wa isang pesting ara da. So check na tanan ma'am. Yes, ma'am. In good quality and consumable condition, gina siya. Yes. John? And pwede ko ba ang pila ka mga recent mga initiatives upon mga improvements made by the buffer stock management section sa Region 6 na nag-improve naman iya sa aton nga storage kag sa aton nga response sa tion sang crisis. Ang pinaka ginamon subong recent nga initiative sir is ang pagpatindog sa mga modernized facilities diri sa Iloilo. Amo gina siya maga-improve sang amon nga storage capacity and effectiveness sang storage of rice and palay. When you say on the yes, go ahead, yes, ma'am. Sige, ma'am. Yeah. You na-mention, ma'am, improvement. Ano nga mga improvement, ma'am? Kaya na-mention mo to kay inang mga warehouses nga gin-identify mo dito sa Iloilo, pag sa ibang mga area. Ano mga improvement, ma'am? Ano ang diferensya sa bago nga warehouse ninyo comparing sa mga daan? Modernized warehouse siya, ma'am, bago. Di siya construct nga pag dira iga house, iga install ang mga bago nga dryers and rice mill. Kay sa subong ang aton nga mga dryers and rice mill diri sa Region 6 is mga aging na siya. Pero gina-maintain lang gid ang quality amo na nga maka-produce man gyapon sang maayo nga resulta. So sa modernized warehouses nato ni ma'am, may ara kita na sa sulod sang modernized warehouse ni ara kita dryer, rice mill, and next year iga house butangan na siya sang counterpart niya nga silo or storage sang palay. Sa NFA nga warehouse, ma'am, dara sa Tagbak siya, ma'am, no? Sa Haro. Sa Haro. Bali pila ang ma-house yung pila ka gatos kalibo, pila kalibo ang ma-house ning yung stocks of palay, ma'am.
So, duwa na dama mga aton warehouse nga duwa ka triplex. So tatlo na siya ka roof ang isa ka warehouse. Ang isa ka warehouse is maka-accommodate sa nga kung mga 300,000 plus nga capacity isang palay kag bugas. Ang isa ka room. So duwa sa isa ka warehouse ma'am nga may tatlo ka room. So mapuno niyo Mga 300 sacks. 300,000. Malabot niyo na ma'am sa inyong warehouse. Yes ma'am. Puno na siya ma'am. So amo lang ginaano naton, ginabalik-balik naton ang pagpamangkot bala sa ang spoilage, ang pest infestation, kag iban pa nga mga concerns regarding sa freshness mo no sa bugas. So on your part assured na sa mga ina nga mga concerns no nga ginatumod ma'am. Yes ma'am. Gina siya ginasiguro sa aton nga mga bodega kag sang mga quality assurance officers natin. Okay. Yes. So lastly ma'am, any reminder, anything pa nga wala naman ang pamangkot sa imo, nga luyag mo palabot sa mga tagpalamati ma'am naton this morning? So, ang amon lang ma'am campaign is mabuligan kami para nga maka-procure kami para sa aton nga buffer stock. So, continuing lang na aton nga palay procurement program. So, as of now, ang aton nga prices for the week sa aton nga palay is para sa clean and dry is 24 pesos per kilo. Kung may palgo ang isa ka municipality, may dugang pa ina. And then sa wet palay is 18 pesos. So aside from naga-wait kamo dira mga i-deliver, kamo mismo may tawo ba lang nga naga-libot man in areas nga target ninyo nga baklan sang bugas ma'am? May mga time man ma'am nga mobile procurement kami. So, may depende sa availability sang amon nga truck, sang amon nga mga empleyado. Kag kung may naga-coordinate sa amon nga mga LGUs or mga farmer organizations, ginakadtuan namon na sila sa ilang lugar kag ginakuha ang ilang palay dito mismo sa kung diin na siyang area. Okay. Yes, so thank you very much ma'am sa imong panahon no. And daw na hatagan kami sang mga kasanagan kay kung kaisa may mga gapamangkot sa amon diri man sa estasyon party man sa mga programs sa National Food Authority. So thank you ma'am sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas ma'am. Thank you man ma'am, thank you sir. Yes, so lastly John. Madam mga salamat sa aton nga tubong naman niyang aga from the buffer management section si Ma'am Marigris Chua, ang acting economist for sa NFA. Kag sa nangina episode mo naton kahapon ang branch manager naman niya sa Iloilo sa National Food Authority. Kag sa buwas nga adlaw maging kaupod naton ang Quality Assurance Officer, Regional Standard Quality Assurance Officer, ang Quality Assurance Section na mention kagaini ang pila ka mga participation man, pila ka mga gina-programa ng responsibilidad sa ating QA. Maging kaupod natin si Sir Redemptor P. De La Cruz sa Quality Assurance Section sa National Food Authority Region 6. Kag-istoryahan naman natin ang pila ka mga protocol, pila ka mga pagsunundan, may kaangtanan naman niya sa pag-check naman sa kalidad sa ating mga palay sa National Food Authority. Yes, Miss Chris, anything shout out nimo? Go ahead, ma'am. Good morning lang sa ma'am sa amon director and assistant director kag sa branch manager sa Iloilo. Kung pamati sila. Yes, good morning Gid no, and thank you Liwat sa NFA kay I know may mga contacts kami so anytime kay Ma'am Chris pwede ako kapamangkot no sa buffer stock bag no. So salamat Gid sa imong panahon Liwat sa Radyo Pilipinas. Thank you ma'am, good morning.
Yes. Thank you, ma'am, sir. Good morning. Yes, John, may Mhm. mga haluyag kita nga i-tamyawon sa mga naka-tuned in. Yes, ang aton nga programa subong ang hepe sa Planning, Monitoring and Evaluation Division sa DA Western Visayas si Attorney Rolly Ascension. Nagalantaw man sa atong programa ang hepe, ang chief man sa Research Division si Ma'am Luis Polgueras kag ang aton ni hepe sa Rafi si Sir James Earl Agatis nga yara naman subong sa Quezon City na agad nga mag-attend sa aton nga meeting with the central office may kagtanan sa pag discuss sa pila ka mga information strategies ng DA Western sa Department of Agriculture kag mga regional office sa Burgos na Pilipinas. Damo, no? So, good morning sa mga naka-tuned in for this edition. Subong iyang aga. Thank you, Gate, sa pag-drop by dito sa Radyo Pilipinas. And good morning sa tanan nga naga-tanaw dali from Hamtik, Antique. No? Si Ma'am Maria Luz Sarad. Thank you, Gate, Ma'am. And good morning, Gate. No? So, thank you sa mga ka-drop by man. And kanang isang aton sa iyang topic for this morning. Timely, bangod man sa mga programa sa aton sa national government, particularly sa pag-implement sa ning benteng bigas. Meron na nga programa mga kabyanan. So, see you man next edition sa aton sa iyang nga pagpangalaga diri sa Radio Pilipinas o pod ang Department of Agriculture. Nakalabot pakitaihan pila ka mga tuig dyan sa aton program diri sa usapang agrikultura. Hopefully kay on my part may mga siguro learnings ako no kay lainang beat sa agriculture, pero damo ako nga mga na expound further no sa bahin sang nanuhay-tuhay nga branches sang agriculture nga aton sinidali na tackle sa aton program sa after a year sa aton sining anniversaryo, and we gained friends no, we gained knowledge kag mga kilala dugang nga kilala sa mga hepe sa nanuhay nga mga attached agencies ng Department of Agriculture. So ano mga learnings mo dyan sa sining program naton? Magbugtaw ko na aga. Aga pa. Especially with the responsibility naman niya sa Department of Agriculture ay so far no sang before pa kita nga magsulod diri sa usapang agrikultura, the only thing nga nabalaan naton is about sa farming, about lang sa mga produkto nga ginapuli sang aton nga departamento ug makasangkad ang aton nga mga farmers. But other than that, madamo pagaling nga mga attached agencies, yung mga attached bureaus man ang gina-coordinate man sa Department of Agriculture, not only sa bugas, not only sa palay, sa mais, but madamo pagkit ng mga commodities man ang ginabuligan sa aton nga siya nga mapadamo pagkit kag mabuligan pagkit ang aton mga farmers kag mga fisher folks. Yes, so thank you for that, partner John, sa sining programa naton, and more learnings to come since it's gonna be continued ang aton sining usapang agrikultura. Partner naton naman yan sa technical side sa studio si Rochelle Jones Hotahero, sa Bison Transmitter si Jeffrey Betita. And salamat gid no, sa mga naka-tune in again sa Radyo Pilipinas, and sa mga makadrop by later, salamat gid sa inyong pagpupod sa amon for this edition. Ini naman si Big Pabiona with John Candelario ng DA Western Visayas. Diri sa usapang agrikultura. Yes, Pilipinas, salamat kag maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi